Inilibing na ang pinakamamahal na ama ni Shirley, kung saan hindi pa rin matanggap ng kanyang ina ang biglaang pagkamatay ng asawa. Samantala si Lelouch ay hindi pa rin makapaniwala na siya ang may kagagawan nito. Labis na nag-aalala si Millie sa kaibigan, samantala si Suzaku ay mas lalong kinapuotan ng Black Knights dahil sa nangyari, samantala ang bida naman ay walang kibo. Umalis na ang mga kaibigan, kaya naiwan sila Lelouch at Shirley. Kung saan humingi ng tawad si Shirley dahil hinalikan niya si Lelouch kahapon habang umiiyak siya. Pag-uwi ay malungkot pa rin si Lelouch dahil sa nagawa niya, kaya sinabihan siya ni Sisi na masyado daw siyang malambot para pamunuan ng Black Knights. O di naman kaya dahil daw ito sa halik na ibinigay sa kanya ni Shirley. Dahil sa mga sinabi ng babae ay napikon si Lelouch, ngunit dagdag pa ng babae na wala na daw karapatan ng bida ngayon na umatras dahil sa dami na ng kanyang napatay. Kaya naman habang naliligo ay napagtanto ni Lelouch kung ano ba ang malaking gusot na pinasok niya. Nakatanggap daw si Lloyd ng utos mula kay Prinsesa Cornelia dahil nais daw ng prinsesa na isali ang Lancelot sa mga susunod na operasyon. Nakipagkita si Detard sa Black Knights para muling isiwalat ang plano ni Cornelia. At muli siyang pinagkatiwalaan ni Zero dahil kay Detard din nanggaling ang impormasyon sa kamakailang labanan sa Mount Naarita na naipanalo nila. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay susubukan ulit nila na madakip si Cornelia. Giit ni Dalton na ang target daw nila ay si General Katase na isa sa pinuno ng Japan Liberation Front. Saka kailangan din nilang ubusin ang mga natitirang sundalo nito, ngunit tila nagdadalawang isip si Suzaku na patayin ang mga kapwa Japanese. Palihim na naglagay si Lelouch ng Sakuradite sa ilalim ng base ng JLF. Sinabi ni Villette kay Shirley na isa si Lelouch sa suspect niyang may kinalaman sa Black Knights. Kaya sinundan ni Shirley ang bida para mag-imbestiga, at kasama niya rin pala si Villette. Samantala nagpunta si Callan sa nagpapahingang si Zero dahil tila nagdadalawang isip na siya dahil marami na ang nadadamay na sibilyan tulad ng tatay ni Shirley. Pinahihintulutan siya ni Zero na umatras, pero mas pinili pa rin ni Callan na magpatuloy para sa kalayaan ng Japan. Nagsimula na ang operasyon ng Britanya sa pamumuno ni Cornelia, na agad na nagpakawala ng missile. Nag-report si Ogie kay Zero, pero giit ni Zero na kailangan muna nilang magtago, kundi ay madadami sila sa mga atake na gagawin ng Royal Guards. Na ngayon ay inuubos na ang mga sundalo ng JLF, pero napipilitan lang sumunod si Suzaku. Problemado na si Katase sa mga nangyayari, samantala ang mga sundalo niya ay sumusuko na sa Royal Guards na narinig ni Suzaku. Pero hindi ito pinansin ni Dalton. At nang makasampa ang Royal Guard sa base ng JLF ay pinasabog ni Zero ang buong lugar gamit ang liquid Sakuradite para mapaslang ang mga Britannian, ngunit nadamay din sila Katase sa ginawa ng bida. Tapos nagsinungaling si Lelouch sa mga kasama na nagpakamatay daw ang JLF para mapuksa ang Royal Guards. Pero napaisip si Ogie kung totoong nagpakamatay nga ang Japan Liberation Front. Napagtanto ni Detard na ginawa lang ni Zero na decoy ang JLF para mabawasan ang bilang ng Royal Guards, para magkaroon siya ng tsansa na mapaslang si Cornelia. Saka naman nagsimulang umatake ang Black Knight sa mga natitirang puwersa ng prinsesa. Hanggang sa muli nilang makorner si Cornelia, subalit nakita ni Lelouch na nasa likod si Shirley kaya hindi natuloy ang pag-atake. Kaya nagkaroon ng oras si Suzaku para iligtas ang prinsesa. Labis na nagalit si Suzaku dahil napagtanto niyang sinakripisyo ni Zero ang mga buhay ng Japan Liberation Front para umayon sa kanya ang takbo ng laban. Dahil dito ay binilisan niya ang pagtapos sa nightmare ni Zero, ngunit pinigilan siya ni Callan na patayin ang bida. Nakita ni Shirley sa ibaba na walang malay si Zero, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang mukha nito, kaya nalaman niyang si Zero at si Lelouch ay iisa. Matapos pigilan ng Guren ng Lancelot ay tumakas ito, ngunit hindi sinundan ng Lancelot ang kalaban niya dahil kailangan daw nilang protektahan ng prinsesa. Tumawag si Sisi kay Ogie para utosang mag-retreat ang mga Black Knights dahil sa nangyari kay Zero. At nang makarecover si Zero ay nababahala siya dahil baka may nakakita ng mukha niya habang wala siyang malay. Si Shirley pala ang kumuha ng baril, saka sinusubukan niyang gumawa ng liham para kay Lelouch dahil masyado siyang nasaktan sa natuklasan. Pagdating sa academy ay tinawagan ni Lelouch si Suzaku para magtanong kung may kakaiba siyang napansin sa academy. Subalit tila normal pa rin naman ang lahat hanggang sa kagati ni Arthur si Suzaku at maputol ang tawag. Naalala ni Lelouch na nakita niya si Shirley sa battlefield, kaya naisip niyang baka ang dalaga ang nakakita ng mukha niya. Napansin daw ni Dalton na tila may galit si Zero sa royal family, kaya naisip ni Yuffie na baka si Lelouch ang tunay na katauhan ni Zero. Saka nagmungkahi si Guilford na magkaroon ng sariling knight at mga kawal si Yuffie para manatili itong ligtas. Naobserbahan nila Lloyd at Cecil na tila ang pangunahing layunin ni Suzaku ay ang magligtas ng mga buhay. Subalit ayos lang daw ito, dahil nakakakuha pa rin sila ng sapat na datos para sa Lancelot. Saka napansin pa ni Lloyd na tila higit sa katrabaho ang turing ni Cecil kay Suzaku. Ginamitan ni Lelouch ng gihes ang ka-roommate ni Shirley para mag-imbestiga kung alam na nito ang katauhan ni Zero nang makita niya ang diary ni Shirley.
Hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Ogie kung nagpakamatay ba talaga ang JLF, at dinagdagan pa ni Detard ang pagdududa. Sumakay sila lalos ng tren para magpunta sa Narita Cemetery para hanapin si Shirley. Samantala mag-isa si Shirley sa sementeryo nang may lumapit sa kanya na isang lalaki. Sinabi ng lalaki na manloloko daw talaga si Lelouch, kaya niyaya nito si Shirley na makipagtulungan sa kanya para patayin ang bida. Dagdag pa ng lalaki na alam niya daw ang nangyari ng gabing matuklasan ni Shirley ang lihim ni Lelouch. Na kahit kasalanan ng bida kaya namatay ang tatay niya ay pinili pa rin ni Shirley na protektahan si Lelouch. Sa kanilason pa ni Mau ang isipan ni Shirley na dahil may ibang babae pang nagkakagusto kay Lelouch ay bakit hindi niya na lang ito patayin para wala nang makinabang sa bida. Saka nakita na ang lalaki palang ito ay may giyes din. Dumating sila Lelouch ngunit hindi na nadatnan doon si Shirley. Saka tumawag sa kanya ang dalaga, ngunit si Mau ang sumagot sa telepono. Na sinabing kung nais niya daw iligtas si Shirley ay kailangan niyang manalo sa chess. Nakita ni Sisi na kasama ni Lelouch si Mau, kaya nagmadali siyang umakyat dahil alam niya na hindi matatalo ni Lelouch ang kalaban dahil sa kakayahan ng giyes nito. Naglaro na ng chess ang dalawa, nang mapansin ng bida na tila nalalaman ni Mau kung ano ang galaw na gagawin niya. Dahil dito ay nagawa ni Mau na manalo sa laro nang isiwalat niya na nakakabasa pala siya ng isipan dahil sa giyes. Samantalang si Ogie ay nakita si Villeta na sugatan pero hindi niya ito kilala. Labis na nag-alala si Lelouch sa dalaga, subalit tinutukan pa siya nito gamit ang baril na nakuha niya sa bida dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Saka tinukso pa ni Mau na gamitin ni Lelouch ang giyes, subalit agad siyang babarilin kapag ginawa ito. Balak pala ni Shirley na magpakamatay pagkatapos niyang patayin si Lelouch nang sa ganon ay magsama sila sa kabilang buhay. Pagkabaril ni Shirley ay dumaplis lang, ngunit nahulog ang mga litrato nila mula kay Lelouch. At nang makita ito ni Shirley ay nagdalawang isip siya sa gagawin. Kaya naman umalis na lang si Mau dahil balak niya palang barilin ang dalawa gamit ang rifle. Pero biglang umalis ang tren dahil pinaandar pala ni Sisi, dahil hindi napansin ni Mau ang babae dahil si Sisi lang pala ang hindi niya kayang basahin ang iniisip. Sa kakapansin-pansin na si Sisi pala talaga ang pakay ni Mau. Humingi ng tawad si Shirley dahil nagawa niyang barilin si Lelouch, subalit niyakap lang siya ng mahigpit ng bida dahil alam ni Lelouch na mas mabigat ang kasalanan niya. Saka pinilit niya si Shirley na kalimutan ng lahat ng alaala tungkol sa kanila at kay Zero gamit ang giyes. Kaya naman hindi na siya nakilala ng isa sa pinakamatalik niyang kaibigan sa academy. Tinanong ni Lelouch kung kakampi niya ba talaga si Sisi dahil nakita niyang may giyes din si Mau. Giit ni Sisi na kaya ni Mau na mabasa ang isip ng mga tao hanggang 500 metro, subalit hindi daw nakokontrol ni Mau ang kapangyarihan ng giyes kaya sumasakit ang ulo nito kapag naririnig ang iniisip ng lahat ng mga tao sa paligid. Kaya itinanong ni Lelouch kung hindi na rin ba niya makokontrol ang sariling giyes sa hinaharap na siyang pinatotohanan ni Sisi. Saka nalaman pa ni Lelouch na inabandona pala ni Sisi si Mau matapos hindi magawa ni Mau ang kasunduan nila. Nakiusap si Lelouch kung maaari niyang gamitin ang clubhouse ng ilang araw. Kaya nag-alala si Millie kung may nakaalam na ba na isang prinsipe ang bida. Dumating si Shirley habang nag-uusap sila, subalit hindi nakikilala ni Shirley si Lelouch dahil sa giyes. Kaya nagkunwari si Lelouch kay Millie na nagtatampo lang daw sa kanya si Shirley. Binanata ni Sisi ang isang lalaki para malaman ang kinaroroonan ni Mau. Samantala hinahanap ni Shirley ang diary niya, subalit sinusunog na pala ito ni Lelouch. Tinutulungan si Zero ng Black Knights na hanapin si Mau, at dahil wala na siyang ibang maisip na paraan ay nais na niyang makipagtulungan kay Sisi. Tumawag sa kanya ang isang di kilalang numero, at si Mau pala ito na nais makausap si Sisi. Nang magising si Villeta ay hindi na niya maalala ang mga nangyari. Ngunit nagpasalamat pa rin ang babae dahil mabuting tao daw ang nakapulot sa kanya. Matapos makausap ni Sisi si Mau ay tinalikuran na ng babae ang kontrata at pagkakaibigan nila ng bida. Kaya sinubukan niyang gamitan ng giyes si Sisi para manatili sa tabi niya pero hindi gumagana ang mga giyes kay Sisi. Nagpunta si Sisi sa isang saradong carnival nang isa-isang nagsindi ang mga ito dahil nandito naghihintay si Mau. Natuwa si Mau nang muling makita ang dalaga, saka naalala niya ang mga nakaraan kung paano sila nagkakilala ni Sisi. Nais lang ni Mau na magkasama sila ng babae, subalit tinutukan siya nito ng baril dahil balak pala siyang tapusin ni Sisi. Ngunit naunahan siya ni Mau sa pagpapaputok ng baril. Saka pinagbabaril ang mga paa at kamay ng immortal na dalaga para hindi na siya ito maiwanan. Matapos ay niyaya siya nitong manirahan sa Australia, ngunit dahil hindi siya magkakasya sa bagahe ay nais niyang chop-chopin ang katawan ni Sisi. Ngunit biglang lumabas ang bida sa malaking screen, at dahil nasa malayong lugar daw si Lelouch ay hindi mababasa ni Mau ang nasa isip niya. Sinabi ng bida na pagmamayari niya daw si Sisi dahil magkasama sila nitong natutulog sa isang silid. Na siyang labis na ikinainis ni Mau kaya winasak niya ang malaking screen. Ngunit pagkatapos ay dumating ang napakaraming mga pulis kaya inaresto ng mga ito si Mau. Saka nakita ni Mau na nandoon pala si Lelouch dahil recorded lang pala ang video kanina sa malaking screen.
Labis na ikinagulat ni Mao kung gaano kahusay sa strategy ang bida, at dahil ginamitan din pala ni Lelouch ng Gies ang isang pulis ay pinagbabaril nila si Mao. Pagkatapos ay inihatid pa sila ng isang helicopter sa isang gusali dahil sa Gies. Saka sinabi ni Lelouch na hindi daw siya kailanman mapapasailalim sa kapangyarihan ng sariling Gies tulad ng nangyari kay Mao. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.